Pero ho, hindi maitatanggi, mga kapatid, na ito po ay lalo ding tumindi sa panahon ng kanyang panunungkulan. Yun lang. Opo, nagsimula po noon, pero po mukhang dahil nga po sa hindi, bagamat meron na pong paramdam si dating Pangulong Duterte ng grabing korupsyon sa DPWH, opo, carry over po ito sa administrasyon ito at mukhang, dahil po nga sa nagtatagumpay sila, nawalan na ho talaga ng puwang ang kanila pong contentment. Bagamat hindi rin po maitatanggi na ito mga balitang ito ay isa pong spoiler ho talaga. Pero dapat din po natin malaman kasi nga kung ito po itinago at nabulgar mga kapatid, sa pamagitan po ng ilang mga pamamaraan, baka po lalong nagkagulo-gulo. Sabi nga, ito ho ay ibinulgar ng presidente. Maaari po natin sabihin na matagal niya ho itong alam na. Pero kinakailangan siya na magpaka-quote-and-quote, magpaka-hero dito. Magpakabayani. Pero ho, hindi maitatanggi, mga kapatid, na ito po ay lalo ding tumindi sa panahon ng kanyang panunungkulan. Yun lang. Opo, nagsimula po noon, pero po mukhang dahil nga po sa hindi, bagamat meron na pong paramdam si dating Pangulong Duterte ng grabing korupsyon sa DPWH, opo, carry over po ito sa administrasyon ito at mukhang, dahil po nga sa nagtatagumpay sila, nawalan na ho talaga ng puwang ang kanila pong contentment. Ibig sabihin, sadya po talagang sila po ay naging masyado ng ganid sa pera, kaya po ito na po ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Ngayon, baby girl. Yes, boy. Meron lang tayong girl, meron ako nakausap na negosyante kagabi. Bago ako matulog, tumawag sa akin. Matagal ng negosyante. At sinasabi nga niya itong mga isyong ito, nagtatanong din siya. Sabi niya, Ted, parang ayoko nang makinig sabi, sa mga balita. At napapagod daw siya. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na kung nakikinig ka siguro sa amin, lalo na. Pero sabi niya, wala bang ibang magandang balita? Sabi ko, ano bang gusto mo marinig na magandang balita? Kasi kung magandang balita, siguro makinig ka sa makinig ka sa government channel. Walang negative doon no? Puro PR. Sorry, puro PR kasi napapansin ko doon. Pero ang sabi niya kasi, nagre-react siya doon sa sinasabi nitong economic advisor ba? Yung business something Chubanes Chenes, itong si Mr. Go. Alam mo, ang haba kasi ng title. Special Advisor to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Yun ang purpose ng pagtawag actually sa akin. Medyo itong negosyanteng ito, retired na. Mga anak niya na yung nagmamanage. Ang tatanong lang siya itong pangyayaring ito. At nabanggit nga niya na nakaka-depress itong mga balitang ito. Pero sabi ko sa kanya, alam nga namang pag-uusapan natin? Meron tayong pag-uusapan tungkol sa presyo ng gulay, supply ng ganire, bigas, itong supply ng Noche Buena items, kung ano-ano pa. But ito talaga kasi ang main issue ngayon. At kung lulubayan natin, baka naman eventually, mapunta sa wala ang ating inaasahan nga na paggagawad ng katarungan para sa bayan. So nagtatanong din siya, ba't ganon? Itong sinasabi na nag-announce yung isang mataas na opisyal Actually, itong SEC chairman ay nakaupo sa Anti-Money Laundering Council. SEC Francis Lim. Tatlo yan sila, BSP, BSP Governor Eli Remolona. Yes, yung pong ating Insurance Commission Chief. Boy. Nagbibinata ka, boy. Sige, tuloy mo. Pumapasok pa ako. Hindi, wala. Ako nga din Uso pa naman siya. Ituloy mo. Ikaw naman, ang bilis mo naman magtampo. Napatawa mo nga yan lahat dito. Tingnan mo pulang-pula si Erwin. Sige, tuloy mo. Yung insurance chief. Yung insurance chief. Sige.
Ayoko na. Oh, ituloy mo, tatlo yan sila. Nandun ka sa sinasabi mo na tatlo sila. Sige na, ituloy mo na, ikaw na. Bawal ka umuwi, hindi ka mababayaran ng buo. Sakit nga. Oo. Anyway. Tatlo sila. Guard muna ako, ha? Tatlo sila. Tsaka itong SEC. Silang tatlo yan. SEC Chair, Francis Lim. Sabi niya, ano ba itong, pati sila mismo, nagkokontrahan sa mga sinasabi. Pero ika niya, sa kanya galing ito, ha? Ika niya, among them, wala naman talaga daw masabing maganda eh. Sorry po. Hindi na naman po sa cynical ka o negative ka. Kaya nga, nung binanggit niya na minsan daw na-stress na siya, sabi ko, sorry. Ang suggestion ko, mag-music ka na. Sabi ko sa kanya, Daddy, mag-music ka na. Pag-stress na sa... pag sobra na. Kaya wag ka na, iwasan mo na rin ang pakikinig. Ano sabi niya? Hindi ko naman naiiwasan makinig sa inyo ni Chacha. Sabi ko, kung kami ay, kumbaga, di ba meron tayong mga disclaimer, di ba? Oo. This program... Ang programang ito'y nakaka-high blood. ...is dangerous to your heart. Ang programang ito... This program is dangerous to your health. Mangyari lamang. If symptoms persist, consult your doctor. Dapat pala nga may disclaimer tayo. Pero diba? naiintindihan po namin kayo. Oo. So, yung nga po yun, mga kapatid, hindi ho natin maaari kasing lubayan ng ganun-ganun na lang po itong isyong ito. Ang importante lang, meron din pong bago sa mga pangyayaring ito. Bago po sa usapin ng mga actual na balita na nanggagaling po sa mga sources and yung pong ating pong pag-aanalisa sa mga isyong ito and yung mga posible nga pong solusyon dito po sa problema po na ating kinakaharap. Kahapon po nabanggit ko na po sa mga nagtatanong, may pag-asa pa ba ang bayan? Pag sinabi mong wala na, resign na po tayo, di ba? Bilang mga Pilipino, may pag-asa pa po. Kung ngayon, hindi na ho natin palalampasin ito. Kasi nga po, tama na po. Sobra na, di ba? Yes. Okay, sige. So, ako naman, baby, ang masasabi ko lang dyan, yung sinasabi ni Sir Go, with all due respect, na fake news daw, si SEC Chair Lim. Nagkamali siguro sa figure, sabihin na natin, kasi sinasabi nila, hindi naman daw 1.7 trillion pesos ang nawala sa stock, no? Parang sinasabi, billion lang naman daw. Something like 185 billion pesos. Pero ito ang punto dito, mga kapatid. Nagkamali sa figures, pero hindi mali yung punto ni SEC Chair Lim. Talaga pong malaki at may masamang epekto etong flood control scandal sa investor confidence. Hindi po natin yun pwede ikaila. Yung sinasabi ni Romualdez, ano yun? Fake news din yun? Opo, ni Ambassador. Baka sabihin nila si Martin Romualdez yan. Ni Ambassador Babes Romualdez. Hindi nagbibigay ng interview. Yung sinasabi ni Ambassador Babes Romualdez fake news din to? Yun na nga yung sinasabi niya. Natanong siya kung anong epekto nung korupsyon dito sa Pilipinas. Ang sagot niya, and I quote, definitely, alam mo, malaking epekto sa atin yan. Kaya ang nire-report namin dyan sa atin ngayon, kailangang i-resolve nila yung ating mga corruption scandals na yan. At nakabantay po dito ang investor sa iba't ibang panig ng mundo kung paano re-resolbahin to ng Pilipinas. Okay. At sinasabi din ng isang pag-aaral ng US State Department, yun pong corruption dito sa Pilipinas, pervasive, laganap mula noon hanggang ngayon. Di na nga tayo nakaalpas, di ba? Dun sa Corruption Perception Index, 119 tayo. Out of 180 countries. Kasi po, bilang isang bansa, for us to be able to solve the problem, we have first to accept the fact that we have a problem. True FM. Pag iniwasan natin to, hindi natin pwede sabihin fake news lang. Hindi malulutas ito. Kasi po, ang sinasabi po ni Ambassador Babes Romualdez, yan din po ang concern ng mga American businessmen. Yan. Ngayon, ito pong si Mr. Go, I mean with all due respect po sa inyo, sir, ano po? Opo, sinasabi nyo, nagkamali yung SEC chairman, nagbase siya sa fake news. At tinatama niya ito. Okay, sige po. So, humingi din po ng paumanhin yung SEC chairman. Okay. Pero sir, wag ho kayo magpaka-fake sa katotohanan. Please, close your mouth, open your eyes, and open your ears. Sa totoo lang,
Sinasabi po ninyo, hindi, we know, the fundamentals are strong, our investors are coming. Ito mo yung quote sa kanya, sir, yan ang fake. With all due respect. Kasi sinasabi nga ni Ginoong Romualdez, and hello sir, ang mga negosyante ngayon, siguro kapag kaharap kayo, hindi nagsasabi kasi, di ba, alam niyo na ibig ko sabihin, pero ang sinasabi po nila, ang hirap magnegosyo sa bayan na ito. Kahapon lang, ito, nag-text sa akin ng isa. Opo, kasi meron din siyang tinatanong. Ang sabi niya rito, it's so hard to be a businessman in this country, always at the mercy of those in position. May sinasabi siya taga-BIR dito. Opo, I've been telling my children to find opportunities elsewhere. I am sure hindi nila kakayanin ang gantong culture. Ito po yung negosyante. Sabihin ko na lang, nagtatayo sila ng mga billboards. Okay, malaking industriya ngayon yan. Diyos ko po, sabi niya, yung barangay na lang nakukunan mo ng barangay permit. Yung barangay chairman daw nakikipag-profit sharing sa kanya. Sabi, anong profit sharing? Kumbaga, kung ano yung monthly rentals doon, humihingi ng komisyon. Sabi niya, hindi naman pwede yan, boss. Magkano ba gusto mo? O, diba? Nagkatawaran, 300,000. Grabe. Sabi ko, ba't mo naman binigay? Hindi ka nagreklamo. Kasi pag hindi ko binigay yon, nakatayo ako nang hindi ko nilalagyan yon, sila ang sisira sa billboard ko Taga doon sila syempre, ang negosyante po hanggat kaya pang titiisin yan. Ganon sila ang kanilang kultura Siguro part of the problem, hindi nagsusumbong, hindi nagreklamo kasi nga, halimbawa, yung billboard mo, nilagay mo dito sa ganitong lugar, sakop ng barangay na ganito, hindi ka nakipag-cooperate doon sa barangay, nakakuha ka ng kanyang barangay permit, dahil na pressure na po ito, nagreklamo ka kung kanino man. Oo, yung billboard mo na yon, sino ang babato doon? Sino sisira doon? Yung taga ron. Hindi mo binabantay, alam ka namang magposte ka ng gwardiya dyan. Alam niyo ho yun, 300,000 piso barangay permit. Hindi ba? Maliban doon, ilang pandadaanan mo, building permit, etc. etc. Sa ganun pa lang pong negosyo, di ba? Kaya magpakatotoo po tayo dito sa isyong ito. Mahirap po kapag fake ang pananaw mo sa buhay. With all due respect, di ba? Parang kang nasa ibang planeta, Sek. Hindi ba? Siguro pinakamaganda po, tanggapin natin, mali yung informasyon na nanggagaling kay Sec Chairman. Okay, mali yun, pero tanggapin ang katotohanan na may problema tayo, hindi lang sa DPWH, sir. Aha! Acheche! Okay. Think about it. Ayan Tama naman. Kasi nga dito sa Pilipinas, pag matino kang negosyante, iipiting ka. Ikaw ang pahihirapan. Tama o mali? Yung maliit na sari-sari store nga, di ba? Magkanong permit para dyan? Hindi ka naman kikita ng 100,000 sa isang, na lang. Di ba, sa isang buwan. Magtatayo ka lang, ng sari-sari store nga. Ito. Sa mga sa mga May bahay nyo. ka. Sa bahay nyo. May bahay ka. Gusto mong i-renovate. Yan. Subdivision. Oo. Hingi ka ng building permit sa City Hall. Oo, renovate lang yan, ha? Oo. Good morning, Bert Apostol. Sige. Okay. Panginoon Diyos. Diba? Iniinot nila yung paghingi sa'yo ng requirements. Oo. Para ba sabihin mo, may mali ba? Sabihin mo na kaagad. Hindi. Palilipasan mo na 1 linggo. Pagbalik mo doon, may mali. Ikaw naman. Ba't nandito kami, hindi mo sinabing mali pala to? Talaga bang nagpaparamdam kung medyo galit ka na at alam nila na magsusumbong ka na, doon nila ilalabas. Anak kayo ng... Hoy! Kalmahan nyo lang mga kapatid. Pero tama yung punto mo, tama yung napansin mo. Siguro yun din ang problema. Hindi tayo nagre-reklamo. Tinatanggap natin yung ganitong sistema. Okay, sige po. So, diba? Tamang oras muna. O sige, bigay mo na. Bigay mo, boy. Ang aga na naman natin. Ha? Ang aga natin. Sorry po. Sorry na po. Diba? Wala. Ganun po talaga Kasi nga may tumawag din sa akin kagabi na negosyante, patulog na ako sabi ko, matutulog na ako, 7:00 ka ako. Meron siya mga tinatanong-tanong na ng mga bagay-bagay. Napagkwentuhan namin ito. Nasabi nga niya napapagod sa mga balita. Sorry po ka ako. Ano ho bang pwede natin pag-usapan dito na maganda? Opo, na tingin po ninyo yung maganda. Kasi hanapin mo yung dyaryo. Anong maganda dyan? Maganda o sige. Doon ka sa lifestyle. Anong usong ngayon anong usong hairdo ngayon? Anong usong... Anyway, sige po. Baka ito. Magandang balita ba ito? Ano? Remulia, bubuhayin, family scandal.
Hindi, at na-file na ang family sa Sandigan Oo. Bayan. Hindi Wala ko alam masyado kung- maganda. Castro, Magalong, Sumiklab, word war. Okay.